Hindi pa ako ulyanin, oy. Maliwanag pa mga mata ko. Maliwanag ang isip ko, hindi pa ako ulyanin. Batang-bata pa ako. Ito, panoorin ho natin. Nanay Estela, bakit po kayo umabot sa 10,000 utang sa inyo? Ano po ang nangyari? Hindi kasi ho, ang una mo na kinuha ay 5,000. Ah, malaki agad. Aho. Ano daw ang dahilan? Kailangan niya ang pera. Ako naman, madali akong mautangan pag mayroon akong pera. Sige, bigay. Hindi ko sinasabi na, balik ka na lang sa 1 linggo. Basta pagkano, bigay na ako. May pera ako. So, etong nagpautang, itong pinautang ninyo ay kaibigan nyo po. Kaibigan ko ho. At saka yung kaya doon lumaki yan ng 10,000. Lumapit ulit siya, inilapit yung kanyang pamangkin ng 5,000 para bayaran daw niya sa loob ng 1 buwan. Pagdating ng 1 buwan, wala na. Hanggang ngayon, hindi na nagpakita yung inutang niya na 5,000. Pagkatapos, siya na umutang sa akin, pero hindi ko pinatutubuan yan. Dumating ang ilang taon. Pinautang ko siya, October 10, 1918. 2018. Oo, 18. 1918, parang di pa kami buhay. Ayaw buhay nun. 2019. 2019. Opo. Kaya, So, yes, Nay, Kuya sa Alex. dami-dami ng tao, Nay, ba't alam nilang kayo ang uutangan? Kayo po ba yung nagpapautang talaga? nagpapautang ho ako talaga. Na may tubo, Nay, sa iba? May tubo ho, pero pagka hindi naman nakakabayad, hindi ko naman tinutubuan. Okay lang sila magbayad. Sa ngayon, sinasabi ko ho na bayaran nyo ako dahil kailangan ko ang pera. Wala akong hanap buhay ngayon. Kahit ka ako 20 pesos araw-araw tinatanggap ko. Totoo yan. Nandito ho sa listahan ko. Mayroon 50 pesos araw-araw. Ito, 5,000. Okay. Ito pa lang ang nahuhulog. Araw-araw, October 8. 100. October 10, 100. October 13, 100. October 18, 100. Nakiusap siya na maghuhulog siya kahit 50. Okay, pumayag ako. Ngayon tinanggap ko, naghulog sila ng November 29, 50 pesos. December 5, 50. December 16, 50. February 16, 2019. 2019. Inabot na 1 taon na. 300. February 11. 100. February 100. March 3, 300. March 10, 200. March 15, 100. Tapos wala na, Nay. Wala na, hindi na sila Naputol na naghuhulog. Wala na. Putol dun eh. Okay, nakamagkano yun, Kuya Alex? Magkano na lang talaga yung buong utang 100, na natira? 100, 400, 500, 800, 900, 1, 2, 1, 4, 1,550. 1,550 ang nahulog. Mahigit. Natatandaan ko pa ang mga pautang ko. Ang mga pizza, kung mga ano man yan dyan, kung anong date yan, mga ilang taon na yan. Nako. di ba? Ay, hindi ulyanin si Lola at tanda niya ang mga may utang sa kanya. Paano kaya sasagutin ng tinderang nangutang ang mga paratang ni Nanay Estelia? Tawagin natin, Nanay Beth, pasok! Nanay Beth, umabot na ba talaga sa 10,000 piso ang inyong utang kay Nanay Estelia? Po na yung mga paninda niyang frozen food, halaga raw yung 5,000. Itong pamangkin ko, nagpasama sa akin, kumbaga nagpagarantor na kukuha din daw ng mga ganun na paninda. Kasi ititinda din daw niya. So, teka lang po ha, pera bang cash ang inutang o paninda na frozen goods, ay food? Kas,
Cash nga. Okay. Sa pamangkin ko yun. Oh, okay. Saan galing yung sinasabi niyong frozen food? Kay Ate Estela. Kumuha ka naman. Oo. Ginawa ko, tinitinda ko rin yun. At may mabait naman ako na kumukuha din sa aking paninda. Mga customer mo. Oo. Opo. Sa umpisa, magaling naman magbayad. Yung kalaunan, ano na siya, yung hindi na masyadong nagbabayad. Hanggang inabot kami ng pandemic, nawala siya, pinuntahan ko, lumipat na ng tirahan. Anong masasabi niyo doon, Nanay Stella? Stella. Gusto ko mabayaran niya. Kasi ako naghahanap buhay din. Kahit ako'y ganito. Naghahanap buhay ako, namimili ako ng mga longganisa at tosino. I-deliver ko yan doon sa mga kapitbahay ko. Kung minsan, yung mga apo ko, binibigyan ko yan, 50. O sige, dalhin nyo yan. O wala kayong baon. Sabi ko gano'n. Kaya iyon. So, ikaw ba, Nanay Beth, ay may iba pang pinagkakakitaan? Sa ngayon, Oo. nagtitinda ako, namulot ako ng mga bote. Yan lang ang pinagkabuhayan namin ng apo kong ulila ko. Ngayon, Nanay Beth, bakit kayo nangutang na hirap naman kayo magbayad? Hindi, malakas pa yun sa permero. Siguro, Ganun talaga. baka nakaligtaan niya maglista na para minsan kasi mayroon 150, 100. So sinasabi mo nakakalimutan ni Nanay Baka. Stella na nagbayad ka Kasi ng ang lista 500? niya puro 100. Ay, hindi. Wala kang bayad. Ito nga, nakalista, oh. Magkano ba yan? Hindi, meron namang Simulan mo yan. 150. Meron naman. Wala kang wala May naman. 300 May naman, 300 Nay. dito Oo. na sa banda rito. May bandang uli. 300, 200. Tama Yan, yung sinasabi 300. nyo na yan. May 300, may 1, may 200. O, sa ngayon na nga. Oo nga. Kaya nga, gusto ko talaga. Hindi naman kaibalik. lahat puro Puro 100. Oo. Tingnan ko si Nanay Stella, seriously. Nakita ko ang isang karakter ng isang mabuting Kristiyano kay Nanay Estela, yung charity and compassion. Para maabsuelto ko naman si Nanay Beth, no? Wala akong makitang dahilan para maiabsuelto ko siya kasi malinaw ang mga ebidensya na nagpapatunay na nangutang siya, no? And aminado tayo na umabot na, Nanay Beth, ng 10,000 dahilan doon sa pamangkin mo na isinama mo sa kanya na dahilan sa iyo, pinautang niya, pinagkatiwalaan ka niya, okay? Unfortunately, umabot tayo sa bayaran. Nakita natin ang intensyon naman ni Nanay Beth na magbayad, yung intensyon niya na magbayad talaga. Yun nga lang umabot ng kung ilang taon. At kung ako ang nagpautang, hindi na ako matutuwa niyan. Ano? Nanay Estela deserves the payment. Kahit anong anggulo ang gawin mo, Nanay Beth, kailangang bayaran mo ang utang na ikinumit mo kay Nanay Estela. Nauunawaan kita na wala kang pagkunan. Pero tingnan natin, baka ang gobyerno natin may maitutulong sa'yo. Baka may mga anak ka, baka may asawa ka pa o kamag-anak na po pwedeng tumulong. Baka pwedeng mag-isip pa tayo ng dagdag na pagkakakitaan. Pero ano ang aral na nakikita natin dito bago lumubog ang araw? Sa araw na ito, nakita natin ang kadakilaan ng puso ng isang Kristiyano na nagbibigay ng tulong sa kapwa kahit hindi alam kung kailan mababayaran. Mama Carla, back to you. Wow! So bait, Dr. Love. Oo. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman.